Marahil pamilyar po tayo sa kanta na isinulat ng Jesuitang si Padre Eduardo Hontiveros na pinamagatang "Ang Puso Ko'y Nagpupuri". Ito po ay hango sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Una ko pong itong narinig ang kantang ito sa aming simbahan kapag sa pagkakataong ipinagdiriwang ang banal na misa sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria. Noong ako po ay pumasok sa seminaryo, bahagi na po ito ng aking pang-araw-araw na panalangin. Dahil ito po ay bahagi ng panalangin sa takip silim sa liturhiya ng oras ng ating simbahan. Sa araw-araw naming panalangin na Magnificat tuwing aming evening prayer, ay tatanong ko minsan sa aking sarili na anong ba ang talab ng Magnificat ng ating Mahal na Birheng Maria sa aking personal na buhay upang ako ay mas lalo mapalapit sa Diyos. Lalo na, paparating na ang sanggol na si Jesus ngayong Kapaskuhan. Mayroon po akong 3 punto na gusto ko pong ibahagi sa inyo. Una, pinapaalala sa atin na Magnificat na ang Diyos ay talagang makapangyarihan sa lahat. Pangalawa, minamahal ng Diyos ang kanyang mga anak, lalo't higit ang mga mabababang loob. At pangatlo, inaanyayahan tayo ng ating mahal na ina na nasa ating pang-araw-araw na gawain, huwag nawa tayo magsawa na purihin ang Panginoon. Binanggit ng ating mahal na ina sa Magnificat ang patungkol sa kapangyarihan. Pinahayag ni Maria kung paano napakalakas na kapangyarihan ng Diyos sa 2 bagay. Una, ang pagkilala ni Maria na ang binigay sa kanya ng Diyos na makapangyarihan ay napakadakila. At ang pangalawa ay inaalala ni Maria ang mga nagdaang pagpapakita ng Diyos ng kanyang kapangyarihan laban sa mapagmataas. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ay ikinampok si Maria upang maging ina ng anak ng Diyos. Kaya naman, inilarawan ni Maria sa kanyang sarili na sa lahat ng salinlahi ay tatawagin siyang mapalad. Naalala ko tuloy ang sinabi ng aking formator, ang sabi niya, "Hindi madamot ang Diyos sa pagbibigay." Sa mga salita na iyon, napagtanto ko sa sarili ko na hindi ako pababayaan ng Diyos dahil alam ko na sa araw-araw na ginagawa niya ay hindi siya magsasawa na bigyan tayo ng kanyang biyaya. Ang kapangyarihan ng Diyos ay higit sa lahat. Ang paghirang kay Maria bilang ina ng Diyos ay malinaw na senyales na talagang malapit ang Diyos sa mga may mabababang loob. Halakik nito, marahil ito rin po ay nakakahulugan na malapit ang Diyos sa mga taong walang-wala at sa mga nagdurusa. Alam naman po natin na si Maria ay isang simpleng tao. Sa kapayakan ng kanyang pamumuhay, mayroon na tayong palatandaan na sa kung papaano niya ipalakihin ang anak ng Diyos. Tunay nga po na kung babalikan natin ang buhay ng ating Panginoon, malapit si Jesus sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. Inaanyayahan po tayo ng ating mahal na ina sa pang-araw-araw nating pamumuhay ay huwag nawa tayo magsawa na purihin ang Panginoon. Ang Magnificat po ay isang awit ng papuri sa Diyos. Sinasabi ng turo ng simbahan na hindi kailangan ng Diyos ng papuri dahil siya ay perpekto. Ang dahilan kung bakit tayo ay nagpupuri sa Panginoon ay para ito sa ating mga sarili upang palalimin pa ang ating ugnayan sa Diyos na siyang unang nagmamahal sa atin. Ang Magnificat ng ating mahal na Birheng Maria ay nagpapatunay na kasangga natin ng Panginoon sa lahat ng oras. Dahil ang ating mahal na Birheng Maria, nawa ang puso ng bawat isa sa atin ay patuloy na magpupuri sa Panginoon.